kay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, gugma mo para sa tanan. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanako. Na maayo, hallelujah. Na maayo ang Diyos kanako. Mismong paghigugma, O Jesus, gikinahanglan ka. Maong daghang sayo, daghang gibato diri namo nga kamong mga protestante wala magkasinabot tungod sa nakanilaing pangalan sa reliyon o tinuod sa tanang views. Nakita namo aware kami sa daghan kay mga pangalan sa denominations. Pangalan gitawag nila reliyon o pagtulunan o tinuohan tungod kini sa mga buhat sa tao, dili kini buhat ni Dios. Ang paglutin sa especially siguro labi na gyud kung iya sa Ginoo. Kadung naman siguro mo sa mga anecdote sa kaaway sa diablo o sa Ginoo insay sa diablo insay dili, diba? Ngadto sila simbahan kay basin makapuntos ang Ginoo, walay puntos ang kaaway, daghan gyapon puntos ang kaaway kay ngadto kuno simbahan kanang tulog ako na. Kanang si text cellphone habang nagmisa, nagwali ako na ing biyawa. Yung walang po Ginoo kay di man po ma-deny. So salamat gihapon sa Ginoo mga igsoon sa iyong pag-amping. Dili lang kanako sa matabisakan nato. Ay mga igsoon nato nga siging travel, inyong pastor siging travel. Ayaw taon kalimti sa inyong mga pag-ampo. Nga makauli safe and sound. Inyong unang pastor. Igsoon mawad-an o shepherd mga igsoon. Pirming pangayua kung inyong iilang nagasa sa inyong tunga ang usa ka magbalantay o karnero, shepherd o pastor. Then, ayaw nyo kalimti sa inyong mga pagpangamuyo. Especially, ang inyong pastor is a working pastor. Wala may laing ika-abag, maliban gawa sa inyong pagkamasigasig sa ministry, alalay sa ministry, dikoptan sa sulod sa iglesia. Hindi. Magdugay mo, mag-ubanta hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ang inyong pastor is a working pastor. Ang isod na kuan, himtang. Ang ubang mga iglesia, blessed sila dahil ang ilang pastor, full-time. Meaning, suportado yun sa iglesia na ihandulan. So, ang inyong pastor is kung i-rate na to on hazard sa iyong trabaho, kila ka. Anas 8, nasa pirmis kalsada, dagko pangakuan, either mahimong magsalig siya kay higanti magyandala. Pero kung siya ay makakuan, makadamage. Hindi na sa maayo. That's why, daghan kayong command sa bakbalang kasulatan, pray for one another. Ayaw lang ninyo i-pray ang inyong kagalingon ng pamilya. Pray for one another. Daghan kayong one another sa balang kasulatan. There's so much of verses sa Bible nga nagsulti og one another, love one another, forgive one another, pasayo sa usag-usa, ipanalangin ang usag-usa, igugma ang usag-usa, daghan kayong usag-usa. Sige, tuluan man ta sa Ginoo usa ka selfless nga gugma sa atong mga kaigsunan, especially sa mga nangalaga sa inyong mga kalag. So, di man po kayo ni scars kay especially wala na ba ko ato sa putangta sa kuan sa mission, uli lang ko dalikyat lang sa among barangay, pero ina na siguro aksidente dili magsulti sa naturat lang sa ta. Pero overall, salamat sa Ginoo sa iyang mga pag-amping sa kagustuhan nato. Amen? Yes. Manayangan na itong ipagpasalamat nga as much as possible walay ma-missing sa nato ka mga igsoon hangtod sa pagkalit sa ating Ginoo. So, I think inyong Saturday, second time na sa din ako nga makauban sa inyong Saturday nga gawain. Bible study man, di ba? Inyo man
tawag yun ng BS or Bible study. So, try na po mag-Bible study karon. In reality, lapad kayo siya because I will be talking about God's great plan of salvation or the great salvation sa Diyos. Ang dako nga pagliligtas. Great salvation, kanang nga phrase, mabasa na ito na sa Hebrew chapter 2. So, manay subject, manay ito istoryahan ron. Kaluwasan or ang pagliligtas ng Diyos, ang pagluwas ng Diyos, ang pagluwas sa Diyos. Tako na sa Bisaya, ang pagluwas sa Diyos. Sa Tagalog kasi ang pagliligtas ng Diyos sa ato. Either tawagon nato na ni nga God's great plan of salvation, pwede sad. Pero sa akong Bible study series sa ka outreach dito sa Binangonan sa Rizal, dito sa Manila. Ako nang titulan of God's Great Salvation. Base doon sa Hebrews chapter 2 verse 3. Kung basahon nato sa English nga ako adili mga Bisaya. Hebrews chapter 2. Sa niini nga kadahilanan nga hinungdan, we must pay attention. We must pay closer attention. Atong bantayan, patagan o mas ibugbugat nga atensyon ang atong mga nadungog. So that dili ta mahiatras, mahidalinas, we do not drift away from it. Katong atong mga nadunggan. Then verse 2 kay kung ang pulong nga ginapamulong pinaagi sa mga anghel proved unalterable, nagpamatuod nga dili kini mausab, every violation matag pagsupak, matag mga violation niya o disobedience, ang dili pagsunod, ang pagkamasudilon, nakadawat o matarong na punishment, na silot. Then verse 3 mao ni ang phrase nga akong gikuhaan sa title. How will we escape if we neglect so great a salvation? Kung saan nato pagka-eskapo kung atong i-neglect itong isalikway kining maong dako nga pagluwas, this great salvation. So, sa perspective nato, dapat inguni tanaw nato ang atong kaluwasan nga nadawat gikan sa Dios. Bugat ug dako gini, this is great salvation nga igsoon to the point nga sa di pa ng verse 1 man God, for this reason, naman mamay sinugdanan sa English, for this reason we must pay much closer attention to what we have heard about na sa kaligtasan. Kay sa chapter 1 Hebrew gihapon, chapter 1 ang last verse verse 14, mamani atong mabasa mahitungod sa mga anghel. Sa verse 14 sa chapter 1 Hebrew, mahitungod sa mga anghel, ingon si Pablo, are they not all ministering spirits? Ang tinutukoy ani mga anghel, gitawag sila ministering spirits, mga espiritong na nag-alagad nga gipadala aron maghatag og service, sent out to provide service para kanino mag-alagad at kining maong mga anghel nga gitawag ministering spirits, para nila nga mga tagapagmana, nga taga-sunod, magapanunod sa kaluwasan. O di ba, pagka anindot sa mga alang para nato maigsoon gitawag tag heirs of salvation, taga-sunod, tagapamana, tagapagmana, magapanunod sa kaluwasan. Unya na ay mga anghel nga taga-alalay nato, whether spirit angels, manggod ka gamit kining spirit angels, mga spirit beings good, sila Michael, sila angel Michael, archangels, archangels, mga ranggo-ranggo po na sila. Ang mga kaanghelan sa kalangitan, doon na sila mga ranggo, archangels, angels, mga powers, something like that, mga igsoon. So, pero ang ilang purpose nila para sa mga tagapagmana ng kaligtasan, alalay. Ministering spirits na mag-provide og serbisyo para kanato nga taga-sunod, tagapagmana sa kaligtasan. Either spirit angels na ay mga taga-alay, taga-bantay sa tuwa. That's why I believe na kita mga anak ng Diyos na tingali unaware sa mga pangitabo. Of course, wala mong tayo kasayuran sa mga pangitabo sa ating palibot. Matingala na lang tayo.
Moingon pa maganita, salamat sa imong anghel nga magbalantay Ginoo. That's hindi man na siya RCC nga doctrine. Ang usa ka anghel nga magbalantay, guardian angels. There are really guardian angels, mga kapatid. Ministering spirits gani ang tawag sa ilaha to provide service. So imagine, mas bililhon ang mga anak ng Diyos. Kaya naigitaganang ministering spirits, guardian angels, para mag-provide sa ato og serbisyo para kanila, para kanato nga tagapagmana sa kaligtasan. O kanang maong kaligtasan, ginawali. And that's why sa chapter 2 mo na nag-iingon ni Apostol Pablo, maminaw ta. Maminaw ta. Kay kung sa Old Testament times, ang mga dili maminaw, kung ang mga pulong kuno nga gibuhian, gipamulong sa mga anghel, nagpamatuod nga dili kini mausab, kunya matag violation, matag pagsuka, matag pagsalikoy, dunay punishment. How much more kuno kita nga para ato sa ato ang maayong balita. Maayong balita sa kaluwasan. Mao nang ang gospel gitawag kini good news of our salvation. Yan ako gikuha ang phrase nga great salvation. Ang kaligtasan, so murag basic masyado maigsoon, pero tanaw na dili ta basta kaligtasan man gud moingon na ng uban nga murag ABC sa doctrines, sa pagtulunan, basta kaligtasan kay tanang denominations nagtuluman og about salvation. Iba't ibang view of salvation sa matag denominations. So murag ang uban kuno mga Kristiyano labi nag mga magialamo na laom na sa pagsabot sa balang kasulatan. Moingon sila about salvation or basic man kayo ABC elementary. Pero kaya na kuno pagpanudlog niya og algebra sa mga naminaw kung ultimo ABC lisod maganit sabot sa ABC sa kaluwasan. Lisod gani kuno tagtugkad sa mga basics sa atong Kristohano nga pagtulunan o pagtuo. Sa amin kuno nato pagdawat sa mga algebra atong gi-reveal na sa Dios sa atong pinagi sa atong propeta, the serpent seed, the original sin, ang tinuod nga original sin, ang tinuod nga predestination, algebra na ang revelation sa 7 seals, mystery ng 7 church ages, ano na gitawag sa atong panahon og algebra, mga laom, unique sa mensahe sa uling panahon. Pagbalik kung kaligtasan, baptism, ano na gitawag og repentance, paginulso, ano na gitawag elementary. ABC, gitawag na ni Brother Banning ABC. Daghan ko na kayong mga Kristiyanong katulgan na lang agwali, labi nag about Christian living, about sa Kristiyanong pamumuhay, pag maghisgot og kaluwasan, tulog-tulugan na lang daw sa iglesia. Sa una ko na ito pagtuto sa mga algebra sa atong pagtulunan, sa atong pagtuo, kung ultimo ang mga ABCs, elementary. Resulta o kalain-lain ang view, especially sa salvation, kalain-lain ang view sa Godhead. Di na ABC ang Godhead. Laom na. And yet, kalain-laing view sa ultimo sa anti-message, ipartari ang view sa Godhead. So nakahabili nga pagtulunan ng doctrine sa atong pagtuo, especially sa biblical nga pagtuo. So unsa man kining unsa may akong target niining pagtukit na ako ang irong great salvation sa Dios. Naay usa ka term sa mga theologian, sa mga scholar sa Biblia nga gitawag Ordo Salutis, usa ka Latin. ORDO, Ordo, then Salutis is ALUTIS. Latin words which means the order of salvation. Ang butang ta pagkasunod-sunod sa mga proseso nga gibuhat sa Dios sa iyang pagluwas kanato. Mabitaw nang katungog man siguro mga Brad, storya ta kaluwasan. Sige Brad. Diba? Bago pa lang may nag-share yung pastor last week na yung na luwas na niya. Ikaw Brad, luwas na ka. O patay siguro Brad. Hindi pa ko na siya sure sa iyang kaluwasan. Kaya buhi pa man ta. Patay kasiguruan. So walay security ang salvation nga iyang gituuhan. Gibarugan, gidawat. Okay. Umingon po siya nga, so Krisyano ka lang pero 50-50 pang maluwas o 50-50 pang saved. Past tense. O naay mga di ka tubag diretsyon. Ikaw Brad, bisan gani kita, diretsyon po ta. Ikaw Brad, luwas na ka, ikaw luwas na ka. Lugtog po ta. Basit. Nabay mo tubag din basit. Kaya ta.
Kinsa yung taas ang kamot diri nga luwas na. Taas ang kamot sa luwas na, saved na. Sa duha, ulo pa. Apoy kining wa mo taas, mura ko ani. Duha ni, mura ni Marcos, mura po Duterte ni. Palitonon pa ni. O di ba, bisan ka nato dire. Magnuktok pa ta. Pag luwas ka ako, makasurvive. Survive ka ako, so na naman pangutana, survive ka ako. Nay atong point nga, brother, pwede bang i-qualify yung imong question? Pwede bang i-qualify na akong question nga hangtod ni magutlo kinsay mo taas nga luwas na? O ibinta diya How about after starting tomorrow hangtod sa pagbalik sa Ginoo? What I sure? O di ba? Pwede i-qualify man gud nga. Siguro brother, kung ang imong pangutana hangtod ang gutlo I believe luwas ko. Di ko kung question na, and that's true. Ya, karon kay buhi pa man lagi ta man ang ubang mga Kristiyano bisan mga pastor gani may mga awa pa tayo siguro brad. Buhi pamantay ng kalibutan. So ang iyang pagtan-aw sa pagluwas sa Dios, pagtan-aw nila sa kaluwasan nga gibuhat sa Dios. Remember, ang dako nga may perspective, dako nga may atong sundan og lantaw sa kaluwasan, dili kita. Ang Dios gyud may igsuon. God is the Savior, ang Dios ang manluluwas, ang Dios ang nagluwas. Unya, maman atong i-trace ron. Hangtod asa ba ang pagluwas sa Dios? Hangtod asa ba ang unsa ba ka-secure kining gitawag og kaligtasan? Is there security, assurance? Meaning pagluwas sa Dios kanato. Ang uban dili gyud assured, dili gyud secured. That's why backslide, palamang ko brad, kasala, palamang ko mortal sin, warabay pare, pangupisalan. Sa una, luwas, pagyapon ka brad. Kadungo mo aron nga, panagbalos-balos na mga questions. Bantayin ninyo kini nga mga questions because maagian ninyo ni. And then ang uban, like sa yawa, bisag ikaw sure na, hinumdum mo sa Genesis, style sa yawa, ani tempter, ang maninintal sa Genesis. Kasi iba si Adan, mga anak yun sa Diyos. Giingnan na nga, inyo, ganing kanon ang maungbong, patay yun mo. Kining style sa maninintal, sundan raman tong imong nadungog. Pero sundan tong imong gidawat nga kamatuoran, pero butangan niya question mark. Uy, di nga, mo na pag mga bata. Luwas ka na. Yes, I am saved. Di nga. Saan na backslide ka, dawaton pa sa Ginoo. Makabalik pa ka. O ka na, wa na mausog nga style sa kaaway. Nga paghatag og doubt, paghatag og pagduha-duha sa atong mga ginadawat ng igsoon, especially salvation. Mao gyapon style sa kaaway, and that's why kita po duha po taon tag duha ka events, actions sa Dios sa iyang great plan of salvation is election and predestination. Wala pa na ko na siya himay-himaya what are those things. Lagi kining pagkasunod-sunod sa mga proseso o steps, mga lakang sa Dios sa iyang dakong plano sa kaligtasan kanato. So nanatay duha, election and predestination. Pag-abot diri sa atong gibasa sa Romans 8:29, for those he foreknew, he also predestined. Same thing predestined dito sa Ephesians 1 na predestined. Sa gugma iya natanggi predestined. Aron mahimong mga adopted sons. Predestined to adoption. Kunyara po na nako explain ng di lang predestination kay mura ako to tag destiny. To ba mo tadhana magsuon? Ako to ko tadhana. Pero tadhana nga gitadhana sa Dios. To ko destiny nga predestined. Gi-predestined sa Dios, predestiny. So naay destiny. Pero nindot ang destiny nga atong tuhan kanang ang Dios ang nagpre-destiny, manang predestined. So naay mga purpose. Ang election for what? For mayor. Dili do sa Ephesians 3:4, naay purpose ang election. Aron mahimong balaan ug walay kapintasan sa iyang atubangan, di ba? Walang gyud ta pilian sa Dios and then for nothing. Timan igyud tao na
Wala ta pilia sa Dios para aron lamang sa walay katuyuan na ay katuyuan. Timani sana, di lang ta munigar nga salamat Lord sa imong pagpili kanako. Sa wala pa gitukod ang kalibutan, ginapili na kitang daan, period. Uy, ayaw sa di period, kaya na itumong ang iyang pagpili ka nato. Amen. Sa Ephesians 4, what's the purpose of God's election? Pinili